Hello po sa inyong lahat. Today gagawa po tayo ng pandisyo sa bread. Ito po ay masarap siya. At ito po yung kakailanganin natin, bread flour. Lahat po ng takal nito at sukat ilalagay ko sa screen natin sa ilalim ng video. So ito ay bread flour. At ito po ang ating salt. Ilagay na natin dyan. At ang ating baking powder. At ang ating powdered milk. Mix lang po natin ito. At ngayon, set aside muna po natin yan. Dito na po tayo sa liquid natin. Gagamit tayo ng mixer machine. Pwede rin nyo rin po itong imasa sa kamay kung wala kayong mixer machine. Ito po ay ating evaporated milk. Warm po kailangan yan. At ito po ang ating isang itlog, 1 large, tsaka 2 egg yolk. At ito po ang ating sugar. Tatansyahin nyo po yung liquid nyo kasi depende po sa harina natin. May matakaw sa tubig, may hindi. At ito po ang ating instant yeast. Mix lang po natin ito. Hindi na po ito binubulong kasi instant na to. At ito po ang ating warm water. Tatansyahin muna po natin yan. Basta lahat na sukat ay ilalagay ko sa description box natin. At lagay na po natin yung ating dry ingredient. At ito po ang ating bread improver. Ito po ay fresh po ito na ginawa ko. 1/3 cup. Yan. Yung pong link nito, yung procedure niya, ilalagay ko rin po sa description box natin para masundan nyo siya. Lalo po itong mas malambot. Yan. Ngayon, imamachine na po natin ito. At pag ganyan na po yung texture niya, ilagay na po natin tong room temperature po natin na butter. Yan. Add na po natin siya. Check-in na po natin. Kapag po elastic na itong dough nyo, yan. Para na siyang may window pane. So, yan. Pwede na po yan. Lagyan nyo lang po ng oil itong bowl nyo. So, ito na po yung dough natin. Ayan na. Ayan. Palsahin lang po natin ito hanggang siya ay mag-double size. Pakita ko po sa inyo, kailangan ganyan po kalambot yung dough nyo para lalo malambot yung tinapay ninyo. Takpan lang po natin ang plastic. Yan, hanggang siya ay mag-double size. Ngayon po ay tanggalin nyo lang yung hangin niya. At wag na po kayo gagamit ng flour. Lagyan nyo lang po ng konting oil yung kamay ninyo para hindi dumikit yung dough dahil malambot po yung dough natin. At para hindi po kumapit sa inyong kamay at lalo pong malambot ang inyong tinapay. At pagkatapos nyo pong nakat yung dough, ngayon, titimbangan po natin ng 42 grams lang po ito sa akin. Kung gusto nyo po sa inyong
30 grams pwede at ikutan nyo lang po ng ganyan parang pandesal ang dating. At ngayon ilagay po natin dito, ganyan lang po, yan. Kagaya po ng sinabi ko, malambot po ang dough na to. Kapag dumidikit sa inyong kamay, maglagay lang kayong konting mantika sa kamay nyo. At ayan, ilagay po natin dito. Ayan na po, ganyan lang sila. Takpan lang po natin ito. Ito na po yung nagawa natin. So ngayon pa, alsayin po natin ito hanggang mag-double size sila bago po natin i-bake. Ayan. So, yan. Ganyan lang po. Balikan natin pag double size na. Ito pong natira natin ay gagawin natin pandesal. Ito pong recipe na to, makakagawa kayo ng ensaymada, pandikoko, pandesal, Spanish bread. Ayan, ensaymada, pwede po ito. Ito na po, double size na sila. So, ang gagawin po natin dyan ay babrasan natin ng egg wash. Okay, ito po ay itlog at saka milk lang, pinaghalo ko po. Ayan. Huwag nyo po silang ganong paaalsahin. Huwag nyo silang ganong i-double size, yung overproofing. Kasi, hindi po ganong malambutan na tinapay nun kapag sobra sila sa paalsa. Yung katamtaman lang po. Yung parang tinatawag nilang salubong sa alsa ng mga bakery. Yan. So, subukan po natin to. Ayan po, isasalang na natin. So, kailangan naka-preheat na po yung oven nyo ng 15 minutes bago natin isalang. So, kaya kailangan po kapag nakita nyo nakaalsa na sila, mag-preheat na kayo ng oven. Okay? So, isalang na po natin. Ayan, ito na po sila, luto na. Ayan. So ako gusto ko po medyo brown sila dito sa taas, kaya po niluto ko ng mabuti. So kayo kung ayaw nyo po na dark sila dito, pwede rin. Pag nakita nyo pong light brown na sila, pwede na po alisin nyo na. So ako dinark ko po siyang mabuti rito kasi ganito po yung gusto namin, masarap siya. So ngayon gawin po natin dyan, palamigin lang po natin muna sila bago natin kaskasan ng butter at cheese. Palamigin muna po natin ng mabuti ito bago po natin ipahid ang butter or margarine at asukal. Kasi kapag pinahiran nyo sila na mainit sila, magme-melt po yung butter ninyo at asukal. Ito, alisin na po natin sa lalagyan. Ayan. Ayan po, lambot po nito. Ayan o. Ayan. Ayan po, napakalambot po nila. Ayan muna po natin dyan na lumamig na konti bago po natin kaskasan ng butter. Ayan. Tignan nyo po kung gaano kalambot. So, palamigin lang po natin konti. Lagyan natin yan ng butter. Ito po, malamig na siya. So, ang gagawin po natin dyan ay kakaskasan natin ng butter. Ayan, ganito lang. Yung butter po na room temperature po ang pangkaskas ninyo. Or kung meron kayong margarine, pwede po. Ayan, dagdagan nyo lang para lalo siyang masarap. Yung isa, cinnamon ang ilalagay natin. Pwede rin po itong bread na to sa cinnamon. Ito na po, pag nalagyan nyo na ng ganito, ayan. Ito po yung sugar. Gaganituhin nyo lang sa sugar. Hanggang makoat nyo po siya. Ayan na po. Lalagyan nyo lang siya dito sa gilid. Ayan, nabali lang sila. Ito na po siya. At ito naman, pwede natin lagyan din yan ng cinnamon. Kaskasan din natin yan. Masarap din po sa cinnamon to. Subukan ninyo. And then, idampi nyo rin po siya sa asukal. Pero powder naman po ang ilalagay natin dyan. Ayan. At ito po yung cinnamon natin. Ayan, cinnamon sweet.
lagyan po natin itong isa. Ayan. Ito po siya, oh. Ayan, oh. At ngayon, lalagyan po natin ng Kraft cheese. Ayan, para lalo siyang sumarap. Ito na po sila. Ayan. Dagdagan nyo po yung cheese para siya ay lalong mas masarap. Ito naman po yung cinnamon natin. Ayan. Kung ano po yung gusto ninyo. Ito na po yung ating pandesyosa. Ayan. Napakalambot po niya. At napakasarap nito. Subukan po ninyo. Ayan. At ito naman yung sobra po natin na dough kanina. Ayan. Ginawa ko silang pandesal. Tignan ninyo kung gaano kalambot. Oh. Ayan po yung pandesal. So, kahit yung pong recipe na to, pwede siyang pandesal, ensaymada. Ayan. Ang lambot po. Ito. Para maniwala kayo. Ayan, oh. Floppy siya.